Ilang araw na lang ay sasapit na ang Chinese New Year dahil ngayong darating na February 17, 2026 ay opisyal nang papasok ang buwenas na dulot ng Year of the Fire Horse at ito ay base sa pagtatapos ng Chinese calendar o 12 full lunar cycle nito. Kaya i-check na ang inyong bakuran at loob ng bahay upang malaman kung mayroon kang ganitong halaman sapagkat ayon sa Feng Shui na ang pagkakaroon ng ganitong halaman sa pagsapit ng Chinese New Year ay pinaniniwalaan na mabibiyayaan ng swerte sa pera, swerte sa negosyo, swerte sa career, at swerte sa aspetong pamilya at kapalaran. Mayroon ka kayang ganitong halaman sa darating na Chinese New Year? Kaya bago natin tuklasin iyan, ay pakipindot mo muna ang subscribe button at bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 10. Pothos Plant. Ang Golden Pothos ay isa ring money plant na mainam para sa araw ng Chinese New Year at ito ay pinaniniwala ang swerte sa aspetong nakakaakit ng yaman, swerte sa kasaganahan at nakababawas ng pagkabalisa ng mga tao kung mayroon ka nito. Swerte ang gold color sa year 2026 dahil isa sa kinakatawang kulay ng Firehorse ang gold color at gustong-gusto ng Firehorse sa mga sumisimbolo sa maliliwanag. Ayon sa Feng Shui, ang mga Golden Pothos vines ay maaaring itanim at patubuin sa labas ng bahay at magbigay ng proteksyon. Nakababawas din di umano ng negatibong enerhiya kapag inilagay ang Golden Pothos sa loob ng inyong living room at banyo. Sobrang dali lamang magtanim at bumuhay ng Golden Pothos at para sa mga nagsisimula pa lamang ng mga plantito at plantita ay akmang-akma ang halamang ito para alagaan sapagkat sa sobrang swerte nito sa usaping pera at maaari itong gawing hanging plant upang magbigay palamuti at proteksyon sa mga negative energy na gustong pumasok sa ating tahanan. Number 9. ZZ Plant. Pinakasikat at good choice ang ZZ Plant na magkaroon sa Chinese New Year at pinaniniwalaan nila na mas papalakasin di umano nito ang swerte sa pera kung sasabitan ito ng pera sa Chinese New Year sapagkat kilala ito sa pangalan na welcome plant na mabisa sa pag-iimbita sa swerte tungkol sa pera at yaman. Pinaniniwalaan sa kultura ng Feng Shui na swerte ang halamang ito kung magkakaroon nito sa office at maging sa bahay, lalong-lalo na sa tabi ng ating front door upang makapag-imbita ito ng good luck at pwedeng-pwede rin itong sabitan ng mga pulang ribbon upang mas lumakas ang taglay nitong paghatak ng swerte sapagkat pinaniniwalaan sa China na ang pagsasabit ng pulang bagay sa bagong taon ay nilalapitan di umano ng swerte sapagkat ang red color ay pinaniniwalaan na tremendous luck o isang good luck magnet. Suggested din ito na sabitan ng angpaw na may laman na pera upang tuparin ito ang ating hiling na magbunga ng maraming kita o pera, ang negosyo at maging sa trabaho. Ang pagkakaroon ng ZZ Plant sa Chinese New Year at paglalagay ng pera sa ZZ Plant ay isang simbolo ng pag-iimbita at paghatak ng positive G and money luck dahil ang ZZ Plant ay kilalang prosperity plant sa kultura ng China. Kaya kung ikaw ay mayroong ZZ Plant, ay maaari mo na itong i-consider bilang isang prosperity tree sa Chinese New Year. Number 8. Rubber Fig Tree. Isa sa pinakamaswerteng halaman para sa Chinese New Year sa 2026 o Year of the Fire Horse dahil sa malalapad at makikintab na mga dahon nito na pinaniniwala ang nagre-reflect ng masaganang liwanag at enerhiya ng Fire Horse na lalo pang magpapalakas sa simbolismo ng abundance na dala ng malalaki nitong dahon. Ayon sa Feng Shui, ang Ficus elastica ay umaakit ng kayamanan, kasaganaan at swerte na mas pinag-iigting pa ng masiglang enerhiya ng Firehorse ngayong darating na Chinese New Year. Ang halamang rubber tree ay isa sa maraming uri ng Indoor Ficus na madaling alagaan sa loob ng ating tahanan. Ang rubber fig tree ay mayroong paoblong na dahon na itinuturing din na simbolo ng pera, kasaganaan at tuloy-tuloy na biyaya. Kapag inilagay ito sa loob ng bahay o malapit sa main door, pinaniniwalaan sa Feng Shui na pinauunlad nito ang daloy ng kapalaran, kasaganaan at pagtaas ng swerte ng pamilya. Ang rubber fig plant ay isa rin sa tinatawag na 8 of the strongest house plants.
kaya inirerekomenda ng mga feng shui expert na magtanim nito sa bahay, lalo na ngayong Chinese New Year. Number 7, spider plant. Swerte ang spider plant sa Chinese New Year sapagkat ito ay itinuturing na lucky for business. Kabilang din ito sa prosperity and wealth plant at pinaniniwalaan na mainam ito na tagasalo ng good chi and good energy na may kinalaman sa prosperity at abundance. Nakasanayan na kapag Chinese New Year ay naglalagay o nagsasabit sila ng pera sa mga halaman. Pwedeng-pwede ring lagyan ng pera ang spider plant bago ang Chinese New Year. Ang paglalagay ng pera sa spider plant ay upang mas palakasin ito ang iyong determinasyon sa pag-iipon ng pera at pagpaparami ng pera sa bagong taon. Kung mayroon kang spider plant, ay recommended na lagyan ito ng pera o angpaw na may lamang pera upang ma-attract nito ang wealth and money luck sa Chinese New Year. At mabuti rin ito sa kalusugan kung ipapasok sa bahay ang spider plant dahil isa ito sa best air purifying plant. Number 6, Pilea. Isa ring classic wealth plant o isang mabisang tagahatak ng swerte para sa tahanan ang halamang Pilea, lalo na sa Chinese New Year. Kilala rin ito sa pangalang Chinese money plant at maging pancake plant dahil sa nakakatuwa nitong bilog na mga dahon. Ang Pilea ay kilalang lucky plant kapag sasapit na ang Chinese New Year. Ayon sa kanilang paniniwala at maging sa feng shui, pinaniniwalaan nila na may taglay itong positibong enerhiya at maaaring magdala ng swerte sa tahanan at sa negosyo. Alinsunod sa feng shui na ang hugis ng mga dahon ng Pilea ay nagpapahiwatig ng pag-akyat at pagpasok ng pera at kasaganaan. Ang mga hugis ng dahon nito ay sumisimbolo sa coins o mga barya na ayon sa kanilang tradisyon ay nagpapakita ng pag-usbong ng yaman at pagtaas ng posibilidad ng tagumpay. Bukod dito, ang mga dahon ng Pilea ay sumisimbolo sa fertility at growth na maaaring kaugnay sa pag-usbong ng pera at pag-unlad. Ang round shape ay pinaniniwala ang maswerte sa Chinese culture na siyang taglay ng mga dahon ng Pilea. Hindi naman mahirap alagaan ang Pilea dahil gusto nito ng indirect sunlight o yung pwestong maliliwanag sa loob ng ating bahay, kagaya ng malapit sa bintana, at dinidiligan ito ng isang beses sa loob ng 1 o 2 linggo basta't regular na i-check ang lupa nito bago ito diligan. Number 5, Anthurium. Ang halamang Anthurium ay kabilang sa Lunar New Year plant. Tinataglay ng Year of the Fire Horse ang swerteng kulay pula. Kaya naman, akmang-akma ang kulay ng bulaklak ng halamang ito sapagkat may matapang na pulang kulay at makintab na hugis puso ang Anthurium. Ayon sa feng shui, sumisimbolo sa pag-ibig at kilala na nagdadala ng swerte sa mga relasyon o usaping pag-ibig. Ang halamang ito, ang Anthurium, ay kilala rin na kumakatawan sa mabuting pakikitungo, proteksyon at kagandahan ng buhay na maaaring matamo sa kung sino man ang may tanim ng halamang Anthurium. Bilang karagdagan sa simbolo ng Anthurium, ito ay isang magandang regalo para sa Lunar New Year dahil madali itong pangalagaan. Ang halamang ito ay nangangailangan ng hindi direktang sikat ng araw. Sapat na basa lamang ng lupa ay mabubuhay na ito. Ayon sa feng shui, kung ireregalo ito ay nangangahulugan na ang tatanggap ay magkakaroon ng magandang takbo ng kapalaran. Number 4, Snake plant. Ayon sa mga feng shui expert, nananatiling maswerte ang snake plant na swerte sa Chinese New Year sapagkat ito ay isang yangwood element na sumisimbolo sa patuloy na pagtaas ng daloy ng swerte na hatid ng Year of the Fire Horse sa Chinese zodiac sign. Ang mga dahon nito na hugis espada ay pinaniniwala ang pumuputol at nagtataboy ng mga negatibong enerhiya. Pinapagalaw din di umano nito ang mga stagnant energy sa loob ng bahay upang hindi magdulot ng kamalasan sa pagpasok ng Chinese New Year. Sobrang swerte ang maaaring idulot ng snake plant sa Chinese New Year kung mayroon ito sa loob ng bahay, negosyo at mga opisina dahil pinaniniwalaan na nagre-reflect ito ng liwanag ng apoy at may dalang swerte mula sa fire horse. Mainam din ang snake plant sa mga tahanan at opisina dahil mayroon itong kakayahan sumipsip ng mga impurities at toxic substance at magbawas ng allergen sa hangin. Nagdudulot din ito ng preskong pakiramdam na tumutulong
sa pagbabalanse ng temperatura sa loob ng bahay. Maraming plantito at plantita ang patuloy na nag-aalaga ng snake plant dahil sa pangmatagalang swerteng iniuugnay dito taon-taon, lalo na sa pagpasok ng Chinese New Year o ng Year of the Fire Horse. Number 3, orange tree o citrus tree. Malaki ang maaaring swerte na maaaring idulot ng pagkakaroon ng tangerine, kumquat o kahit na anong citrus tree sa labas ng ating tahanan, lalo na sa pagsapit ng Chinese New Year. Ang pagkakaroon ng citrus tree sa ating bahay ay pinaniniwalaan na nagtataboy ng mga negative energy na nakapaligid sa ating tahanan. Ang mga agaw pansin at maliliwanag na kulay ng bunga ng tangerine o orange ay sumisimbolo sa prosperity, sapagkat isang auspicious tree ang mga citrus fruit. Sikat na sikat ang orange tree at tangerine kapag sasapit ang Chinese New Year, lalo na sa mga rehiyong nagsasalita ng Cantonese sa South China, ng Hong Kong, Guangdong at Guangxi. Ang pagkakaroon ng puno ng citrus fruit sa bahay ay sumisimbolo sa kayamanan at swerte, maging sa kahilingan. Number 2, bromeliad. Napakaswerte ng halamang bromeliad ngayong Chinese New Year at Year of the Fire Horse. Kung mayroon ka nito sa Chinese New Year, ay pinaniniwalaan na maaari nitong pagandahin ang ating kapalaran sa buong taon dahil sumisimbolo ito sa positive energy ng kalikasan, partikular na sa mga aspeto ng kasiyahan, pag-asa at tagumpay. Nakatutulong di umano ang halaman at bulaklak ng bromeliad sa ating mga hiling sa pagsapit ng Chinese New Year. Isa rin ito sa most suggested na ipangregalo sa mga tao na malapit sa iyo. Ang pagreregalo ng bromeliad sa iyong kaibigan sa pagsapit ng Chinese New Year ay nagpapatibay ng magandang samahan at pagkakaibigan. Ayon sa Feng Shui, na mayroong mirror effect ang swerteng taglay ng bromeliad, sapagkat maaari mo ring matamasa ang swerte ng taong pagbibigyan mo nito. Ayon pa sa Feng Shui na ang bromeliad ay sumisimbolo sa tinatawag na aggressive progress o pagpapabilis ng pasok ng swerte sa usaping pera, pag-ibig at pagpapalakas ng pagtupad ng iyong pangarap, at ito ay siyang magbibigay katuparan sa mga ambisyon, sapagkat ang Year of the Fire Horse ay kilalang innovative at aggressive. May iba't ibang uri ng bromeliad. Mayroong ornamental lamang at mayroong namumulaklak tulad ng variant na Bromeliad Gardens, Vricea bromeliad, Neoregelia bromeliad at Silver-based bromeliad. Napakadali lamang mabuhay ng mga bromeliad at tuloy-tuloy rin ito sa pamumulaklak. Gustong-gusto ng bromeliad sa mga lugar na mataas ang humidity at pwede ring indoor ang halamang ito. Number 1, Pachira. Sikat na halaman ang Pachira o tinatawag na money tree, lalo na kapag sasapit ang bagong taon at Chinese New Year ayon sa Feng Shui. At taon-taon ay madalang itong mawala sa listahan ng mga lucky plant. Kilala rin ito sa pangalang Good Luck Tree. Para ma-activate ang swerte nito sa Year of the Fire Horse ngayong Chinese New Year, ay dapat itong ilagay sa timog silangang bahagi ng ating bahay upang mahatak nito ang wealth at flow ng positive energy papasok sa tahanan. Pinaniniwalaan na kung mayroon ka nito, ang pamilya ay maiiwasan ang pagkakaroon ng problema sa pera dahil ang Pachira ay naglalabas di umano ng malaking enerhiya ng kasaganaan at katiwasayan, at ideal na maglagay ng money tree sa loob ng tindahan at harap ng pintuan bago sumapit ang araw ng Chinese New Year. Sinasabitan din nila ito ng pera bago sumapit ang Chinese New Year dahil pinaniniwalaan nila na mas papalakasin ito ang swerte ng tao sa usaping pera. Napakadaling alagaan ng halamang Pachira at ito ay mainam sa loob ng bahay dahil minsan sa isang linggo lamang itong diligan. Hindi rin nakalalason sa mga tao o maging hayop ang halamang ito, kaya naman ligtas itong alagaan sa loob ng ating bahay. Ang mga halaman na itinuturing na swerte ay isang gabay lamang sa ating kapalaran at sa buhay upang gawing positibo ang ating pag-iisip at abutin ang mga bagay na gusto natin makamit. Ang paniniwala natin sa swerte at malas ay nasa kultura na nating mga Pilipino at maging ibang lahi. Walang masamang maniwala sa mungkahi o payo at pamahiin ng mga eksperto at maging mga nakakatanda dahil wala namang mawawala. Nakakasama lamang ito sa ating buhay kung labis na ang ating paniniwala
at naaapektuhan na ang ating estilo ng pamumuhay at kung hindi na maganda ang epekto nito sa ibang tao dahil ang anumang sobra ay lubhang nakasasama, mas mainam na balanse ang ating mga pananaw sa mga bagay-bagay dahil ang swerte ay matutupad kung sasamahan natin ng pagsisikap at positibong pag-iisip. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangad kong nabigyan kita ng mga ideyang makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mo mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.